para makilala ang papa ko na isa ring hunter. Sa hunter exams ko nakilala ang tatlong pinakamatalik kong mga kaibigan. Ako si Killua, 12 years old din tulad ni Gon. Nagmula ako sa bantog na pamilya ng mga assassin, ang mga Soldic. Kahit assassin ako, okay nang bang maging magkaibigan tayo, Gon? Siyempre naman, magkaibigan na tayo. At ito naman si Kurapika. Layunin niyang hulihin ang Phantom Gang, grupo ng mga mandarambong na lumipol sa buong tribo niya. Gusto niya mabawi ang matang kulay apoy na ninakaw sa kanila. Kaya lang, ang bawat isa sa kanila eksperto sa paggamit ng nen. Kaya hindi ganun kadali na mahuli sila. Sunod naman, si Leorio. Nung una, akala ng lahat gusto niya maging hunter para lang yumaman. Pero ang totoo, pangarap niya palang maging doktor para tulungan ang mga nangangailangan. Magkakaibigan kami ni Kurapika at Leorio, pero may isa pa tayong ipapakilala. Si Isuka, isang baliw at nakakatakot na gumagawa ng magic na nagpakita sa hunter exams. Magkabady sila ng kuya kong si Illumi na para ding baliw. Hindi nagbabago ang ekspresyon niya. Nabubuhay si Hisoka para makipaglaban sa mga malalakas na fighter. Higit sa lahat, gusto niya makalaban ng pinuno ng spider na si Cloro. Para magawa yon, pinatay niya ang nakaraang number 4 member ng Phantom Gang at siya pumalit. Grabe! Ngayong tapos na ang segment namin, tumuloy na tayo sa palabas. Ang Hunter x Hunter Movie! Ang lalim yata ng iniisip mo. Kuya, kanina ka pa ba nandyan? Tinatanong pa ba yan? Lagi akong nandito. Nagbabantay ako sa'yo sa lahat ng oras. Lalo na ngayon sa napaka-importanting misyon ng cute kong kapatid. Umalis ka na dahil kaya ko na tong mag-isa. Sorry pero hindi ko pwedeng gawin yon. Tungkulin kong palakin ka bilang isang ganap na assassin ng pamilya Zoldyck. Alam mo yon. Kaya masanay ka na sa akin. Parating na ang sasakyan nila. Pigilan mo ang pagkahayok mo sa dugo hanggang sa pinakahuling sandali. Tandaan mo, isa ka lamang kasangkapan, isang instrumento ng kamatayan. Okay, Natatakot ka ba? hindi naman. At yan ang nagpapabilang sa'yo sa mga Zoldyck. Bahagi ka nga ng pamilya. Uy! Pakiabot naman ang bola! Ipapaalala ko lang sa'yo, hindi mo na kailangan ng mga kaibigan. Tandaan mo yan. Kahit magkaroon ka pa nun, pagtataksilan mo rin sila balang araw. At kahit na hindi mo yung gawin sa kaibigan mo, sila ang gagawa nun sa'yo. At balang araw, mamamatay ang kaibigan mong yon sa mga kamay mo. Ipapakita ko sa'yo. Wag! Hindi! May problema po ba? May maitutulong ba ako sa'yo? Wala. Wala naman pong problema. Malayo pa tayo sa Shanha City. Matatagalan pa bago tayo makarating doon. Kaya pwede pa kayo matulog ng mahimbing. Sige. Maraming salamat po. Sige, maiwan ko muna kayo. Kahit kailan hindi ko magagawa yon. Hindi ko pagtataksilan si Gon.
Uy, Kilua, may problema ba? Ha? Ano naman? Bakit ka nakatitig sa mukha ko? Oh, hindi kaya. Kita ko! Huwag ka nga mag-imbento dyan. Kilala na kita, huwag ka na magkaila! Ang kulit! Sinabi ko nga hindi eh. Bakit naman kita tititigan ha? Mga bata, maraming mga pasahero ditong natutulog pa rin kaya sana naman huwag kayo masyadong maingay. Opo. Pasensya na. Maraming salamat. Alam mo, ang lakas ng hilik mo kanina. Ako? Naghihilik? Ikaw nga nagkikiskis ng ngipin mo pag tulog ka eh. Ano? Ako? Imbento to! Sino sa atin ang unang nag-imbento? Ha? Ikaw to! Pinagpipilitan mo kasi na tinititigan ka na. Kahit sinabi ko nang hindi. Hindi ko naman ipipilit yun kung hindi ko talaga nakita eh. Ang kulit mo. Bahala ka na nga sa gusto mong paniwalaan. Mga bata! Kung maaari lang maupo kayo at tahimik pakiusap! Opo. Pasensya na. Sa wakas, nakarating din! Dito! Gon! Kilua! Leorio! Musta? Ano? May natira pang buhay mula sa tribo ng Kuruta? Oo. May nakita kasi kami sa bayang to na parang ganun. Pero ang akala ko ba yung tribo nila? Naubos na sila dahil sa Phantom Gang 5 taon ang nakakaraan. Yun din ang alam ko eh, kaya nagduda rin ako. Yun din ang dahilan kaya naman pinakumpirma ko kay Kurapika para makasiguro. Buti na lang sumama ako sa kanya. Bakit? Anong bakit? Kilala niyo naman siya. Masyado siya nagiging emosyonal kapag may kinalaman sa tribo nila. At alam kong kailangan niya ng isang tulad kong laging kulang kung mag-isip. Wow! Leorio, ang sweet mo talagang kaibigan kay Kurapika. Hindi ah! Huwag mo nga sabihin yan, nakakahiya. O tapos, anong nangyari? Hindi maganda. Nahirapan lang ako. Isang beses ko lang kasi nakita. Pero nung malapit na kaming sumukot bumalik sa hotel, may nakita si Kurapika na kakilala niyang batang lalaki. Hindi maaari. Ang boses na yun. Kurapika. Pyro. Totoo ba ito? Buhay ka pa pala? Kurapika. Ikaw ba yan, Kurapika? Lumapit ka sa akin. Gusto kong mahawakan ng mukha mo. Halika dito. Pyro. Walang ibang ipinapakita sa akin ng mga mata ko kundi karimlan. Ginawa kong lahat para tulungan siya, pero sa bandang huli, nanakaw pa rin ang mga mata niya. Kumusta na ngayon si Kurapika? Binigyan ko siya ng first aid kaya umokay na siya. Pero nakakonfine siya sa ospital sa ibabaw ng burol. Kurapika! Sa ngayon wala na peligro ang buhay niya. Kaya lang hindi pa rin siya nagkakamali hanggang ngayon. Bakit? Hindi ko rin alam. Kurapika? Leorio! Gising na siya! Ano? Kurapika, gising ka na ba talaga? Kurapika! Gon, Gising ka na, mabuti naman. pasensya na. Nag-alala patuloy kayo. Leorio,
Ano nangyari sa akin pagkatapos? Nawalan ka ng malay simula nung nangyari yon. 3 araw ka nang tulog sa ospital na to. Ganun pala. Huwag mong puwersahin ang sarili mo! Hindi ka nga nabalian ng buto pero nabugbog ng husto ang buong katawan mo. Kaya may mga crack ka sa buto. Pero kapag hindi pa ako umalis ngayon, Kahit makaalis ka ngayon, wala ka na magagawa sa pyro na yon. Halata namang yung mga mata mo ang habol niya mula nung una pa lang. ayokong paniwalaan ang bagay na yan. Hindi magagawa yun sa akin ng tunay na pyro. Kurapika, Hindi. Pero baka namang totoong nakaligtas nga si Pyro sa trahedyang nangyari sa amin. Mali ka! Kung siya nga ang kaibigan mo na si Pyro, hindi niya magagawa sa iyo ang ganyang kalupit na bagay. Oo, tama ka. Yun din nga ang gusto kong isipin eh. pwede mo ba kaming kwentuhan tungkol sa pagkatao ni Pyro? Di ba pareho kayong taga-tribo ng Kuruta? Si Pyro, ang pinakamatalik kong kaibigan at ang kasalo ko sa pangarap ko. Ang kasalo mo sa pangarap? Lumaki kaming dalawa sa isang magandang lugar sa kagubatan. Kasama ng 128 katribo ko. Yun ang buong mundo ko. Hanggang sa mabasa ko ang librong yon. Sa gubat, may tinulungan kaming babaeng nagngangalang Sheila. At bilang pasasalamat, binigyan niya kami ng libro. Tungkol yun sa mga paglalakbay ng isang hunter. Gumamit pa kami ng dictionary para mabasa ito, pero madali kaming naaliw dito. At napuno ang isipan namin ng mga pangarap tungkol sa mundong labas. Pero sa amin, para makalabas ka, kailangan mo makapasa sa isang pagsubok. Matapos kong maipasa yung mga pagsusulit sa lingwahe at pangkalahatang karunungan, lumahok na ako sa pinakahuling pagsusulit. Huli na ang pagsubok ng kontrol sa sarili. Ipadadala ka namin sa tabing nayon para mamili. Yun ang sunod mong gagawin. Sa tubing na yun? Ibig sabihin sa mundong labas yun? Tandaan mo, para lamang ito sa pagsubok. Dapat makapamili ka at makabalik sa loob ng 1 araw. At dapat magawa mo ang lahat ng yun nang hindi nagkukulay apoy ang mga mata mo. Pero para sa pagsubok na ito, pwede kang pumili ng tutulong sa'yo. Kaya mag-isip ka maigi at pumili ka na mabuti. Maliwanag ba yon? Talaga? Kailangan mamili? Si Pyro na lang po. Ha? Ikaw ba sineseryoso mo ito? Para sa buong tribo ang bibilin mong bagay. Kailangan malakas ang makakasama mo para mabuhat lahat yon. Kapag si Pyro ang Si isinama... Pyro pa rin po ang pipiliin ko makasama. Sigurado akong wala akong magiging pagsisisi pag siya ang kasama ko. Kung yan ang gusto mo. Ayos! Pyro! Narinig mo ba yun? Oo. Pero okay lang ba na ako? Oo naman. Dahil kung hindi ikaw, hindi okay. Kung gano'n, ipapatak ko na ang gamot na ito sa mga mata mo. Ano, handa ka na ba? Makinig ka na maigi. Nagtatagal ang bisa nito ng 24 na oras. At sa oras na yon, kapag naging kulay apoy ang mga mata mo kahit isang beses lang, hindi na ito babalik sa normal nitong kulay. Kahit na magawa mo pang huminahon ka agad. Kung maging kulay apoy ang mga mata mo sa mga oras na yon, kailangan mo nang itigil ang mga gawain mo at bumalik ka na agad. Maliwanag ba? Kung ganon, gamitin mo na ang gamot na ito. Opo. Pyro, ako na. Okay lang. Kaya ko na yung hanapin. Bilang partner mo, gagawin ko lang ang anumang makakaya ko nang hindi ka na naaabala pa. Nakita ko na! Tumingin ka kasi sa dinadaanan mo! Ay naman, pambihira, nagkalat ka pa dyan. Pyro!
Okay ka lang ba? Nasaktan ka ba? Okay lang ako. Nadapa lang naman ako eh. O ikaw, kaibigan mo ba ang batang yan? Tingnan mo, namantsahan tuloy ng alak ang pinakaiingatan kong damit. Anong gagawin niyo para ayusin to? Sinungaling kayo! Ha? Nakita ko buong pangyayari. Yung tatlong yan ang totoong dapat sisihin. Oh. Kung magsasalita ka, dapat handa ka na sa anumang mangyayari sa'yo. O ano, may sasabihin ka ba, ha? Wala. Pasensya na po kayo. Ako po talagang may kasalanan. Hmm? Aanhin ko naman yung paghingi mo ng tawad. Bigyan mo ako ng pera. Ano? Sandali. Kung pera lang po ang kailangan nyo, ito lang po ang maibibigay namin. Ito lang ang meron kami. Pero yan ang perang inipon ni Pyro. Ano, ito lang ba ang ibibigay nyo sa amin? Puro 1 Jenny lang daw eh. Aanhin namin ang baryang ito. Wala namang mabibili sa ganitong kalita halaga eh. Ang sama nyo! Grabe ka, huminahon ka lang. Humingi na lang tayo ng tawad sa kanila. Pasensya na po. Nakikiusap ako. Patawarin nyo kami. Pasensya na po. Humihingi kami ng tawad. Patawad po. Patawad. Pasensya na po. Sana mapatawad nyo kami. Patawarin nyo na sila. Mga bata lang sila. Manahimik nga kayo. Naghahanap ba kayo ng away, ha? Heto na Pyro. Maraming salamat, Kurapika. Mukhang ang lakas ng loob mo, ah. Tagapag-alaga ng isang bulag. Kawawa ka naman, bata. Ang hirap siguro mabuhay ng ganyan. Oo, sinabi mo pa. Oh? Buisit ka. Tumayo ka. Tumayo ka! Hindi mo ba ako narinig? Tumayo ka! Bilisan mo! Patawarin mo ko! Tama na! Kurapika! Bitawan mo ako, Pyro! Hindi mo na kailangan gawin to! Pabayaan mo na kami. May nag-utos lang sa amin na gawin to eh. Ano? Anong ibig mong sabihin? May weirdong matandang lumapit sa amin kahapon at sinabi niyang galitin ka namin. Maniwala ka. Matanda? Patulis ba yung buhok niya? Oo, ganun na nga. Si Lolo. Pati rin ba si Pyro? Sinabi rin ba nung matanda na insultuhin niyo si Pyro dahil sa kapansanan niya? Magsalita ka! Hindi. Bigla lang naming naisip yun. Pasensya na. Patawarin mo kami. Hindi ko matatanggap yun! Kurapika! Lola, Yung halimaw na kulay, apoy ang mata. Bakit? Anong meron sa kulay na yan? Ngayon lang ako nakakita ng ganyang mga mata. Paano kung may sa demonyo pala ang batang yan? Seryoso po ba kayo? Umalis ka rito, halimaw! Isanin mo na ang sunod na to! Umalis ka na! Sige na! Umalis ka! Baka mapahamak lang yung mga tao rito! Baka malasing kami dahil sa'yo! siguro hindi na tayo dapat lumabas. Dapat na natili na lang tayo sa loob ng gubat. Ha? Sa tingin ko, hindi naman yung totoo eh. Ang problema kasi, naging kulay po yung mga mata ko. Kurapika! Tumingin ka dito. Nagbalik sila sa normal na kulay. Anong mga yan? Ito ba? Pinagpalit ko to sa gamot ni Lolo. Ginawa ko yun nung nagpanggap akong nahulog ko yung gamot. Nang sandaling yun? Kung ganon ibig sabihin,
Pumasa ka sa pagsubok. Nung naipasa ko ang pagsubok, sinimulan ko ang paglalakbay sa mundong labas para maghanap ng doktor na makakagamot sa mga mata ni Pyro. Sa loob ng 6 na linggong yon, doon lumabas ang balita tungkol sa malawakang pagpaslang sa tribo ng Kuruta. Malawakang pagpaslang? Inubos nila ang lahat ng 127 naninirahan sa gubat at sa lugar kung saan sila pinaslang. Merong mensaheng iniwan ng mga may kagagawa ng lahat ng iyon. Wala kaming tinatanggihan. Kaya hindi nyo pwedeng bawiin ang mga tinanggap namin. Kung ganon, yung Phantom Gang ang gumawa nun. Kurapika. May nakikita ako. Ano yun? Sobra akong nahumaling sa taglay mong ganda hanggang sa mabaliw na ako. Umaakyat ako sa hagdan. Kurapika, ano na nakikita mo ngayon? Paglubog ng araw. Paglubog ng araw? Hindi masyadong malayo mula rito ang lugar na yon. Makakapagbigay ka ba ng iba pang detalye? Baka sakaling malaman natin yung eksaktong lokasyon. May nakikita ka pa ba? Oo. Abot tanaw kung saan nagtatagpo ang langit at lupa. Sa hilera ng kabundukan. May kakaibang bundok na mabato. At meron pa itong bilog na butas. Ano ba? Isang ilog. May nakikita akong ilog sa kanan. Sandali. May taong nagpakita. Ano? Siya kaya yung salarin? Anong itsura niya? May piercing siya sa bibig niya. Itim ang mga damit niya at tulad ng sinusuot ng pari. Ngayon, matulog ka na. At sa palad niya, may tattoo ng gagamba! Tato? Nang gagamba? Wala na ako nakikita. Yung tattoo na gagamba, yun ang simbolo ng Phantom Gang, di ba? Bukod doon, may nakalagay ding number 4 sa palad niya tulad ng kay Hisoka. Bakit kaya dalawa silang number 4? Ibig sabihin ba niyan si Hisoka ang pinalit sa kanya bilang bagong number 4? Sandali lang. Basta ang kailangan nating unahin ang pagbalik ng mga mata ni Kurapika. Hanapin natin ang lokasyon na may ganitong tanawin. Tsaka natin hanapin ang taong yun, okay? Oh, ano kaya yan? Sa sobrang pangit ng drawing na yan, wala na ako maintindihan. Pero di bale, okay lang yan kahit hindi natin maintindihan. Pwede tayo maghanap ng impormasyon sa Hunter website. Oo, maganda yung naisip mo. Nakakapikon kayo, ha? Ayan, pwede na tayo mag-search. Masyadong malawak ang lumabas ng mga resulta. Kailangan natin palitin ang lugar na paghahanapan natin para hindi tayo mahirapan. Eh kung piliin mo lang yung mga lugar na 10 minuto mula sa lokasyon natin ngayon. Okay yan. Totoria District? Doon ba sa lugar na yung makikita ang headquarters ng taong yon? Oo. Medyo malawak pa rin ang mga resultang ito. Pero wala na tayo ibang magagawa kundi i-check ang bawat isa sa mga yan. Sa ganyang karaming resulta, mahahanap din natin yon. Mukha nga. Alam nyo, gusto ko sanang sumama sa inyo pero... Dito ka na lang para mabantayan mo si Kurapika. Sige, ako nang bahala sa kanya. Dali Kiluwa, umalis na tayo. Oo. Oh. Uy, nakalimutan mo yung hunter license mo. Ikaw na muna humawak niyan. Ano pa nga bang magagawa ko? Okay, tayo na! Sige, kayo na ang bahala. Tatawagan ko na lang kayo kung ano man ang mangyayari. Babalitaan ko kayo agad. Okay, sisiguraduhin namin makikita namin ang lugar na yon. Lahat ba nakikita mula sa bahaging ito ng Tottori District? Oo,
Kahit isa-isahin, aabutin ng 3-2 araw. Bilisan natin! Maghahanap ako sa loob ng bayang yon. Kung ganon, dito ako sa kabila magsisimula. Okay, saan tayo magkikita pagkatapos? Nakikita mo ba yung clock tower sa gitna ng syudad na yon? Oh, Kita tayo doon mamayang 6:00. oh sige. Hindi ito yun. Hindi rin ito. Saan kaya yun? Ang galing na po! Ang galing nun! Salamat! Ingat ka! Lagot na. Okay ka lang ba? Salamat ah! Salamat, mga kuya! Naku mga iho, ayos lang ba kayo? Pasensya na kayo ha? Okay lang po yun, Lolo! Malaki ang utang na loob ko sa'yo. Maraming salamat. Ako si Retsu, gumagawa ako ng manika. Ikaw? Ako si Gon. Ang galing ng ginawa mo kanina. Para talagang buhay yung manikang pinapagalaw mo. Salamat. May problema ba? Wala naman. Gon, kakaibang pangalan yan ah. Ganon din ang Retsu eh. Ganun ba? Pareho kasing maiksit, madaling tandaan, di ba? 2 syllables pa ang haba. Nga pala, kabisado mo ba ang lugar na to, Retsu? Medyo lang. May hinahanap kasi akong lugar na ganitong itsura. Alam mo ba kung saan to? Sige, babalikan ko na lang siguro si Gon. Killua! Kumusta paghahanap mo? Ikaw muna. Hindi ko pa nakikita eh. Ganun ba? Pareho pala tayo. May papakilala ako sa'yo, Killua. Si Retsu, gumagawa siya ng mga manika. Nagkakilala kami't naging magkaibigan agad. Kamusta? Magkaibigan? Magaling si Retsu. Nagagawa niyang parang buhay yung manikang pinagagalaw niya. Teka, baka nakakalimutan mo. Di ba may kailangan pa tayong gawin? Oo nga. Tinanong ko rin si Retsu tungkol sa bagay na yon. May kutob kasi siya tungkol sa lugar na yon. Kaya magkasama kami naghanap. Kung saan-saan na rin kami nakarating pero hindi pa rin namin nakita ang lokasyon na yon. Talaga? Oo. Pero huwag kang mag-alala. Sabi niya tutulong din siya bukas. Gabi na kasi kaya naisip ko. Bukas na lang namin itutuloy ang paghahanap.
Mukhang may hindi tama dyan sa mga pinagsasasabi mo. Gon, bakit mo kasi sinama ang isang tulad niya? Ano? Nung sinabi mo may kutob siya, parang may mali din doon. Malay ba natin kung magnanakaw siya o manuloko? Kilua! Ano bang problema mo? Tinutulungan ko lang si Gon dahil nilapitan niya ako. Ganyan ba talaga kasama ang ugali mo? Nakakainsulto ka na, ha? Dapat mag-sorry ka! Tumahimik ka! Retsu! Away ba? Grabe naman. Okay ka lang ba? Nasaktan ka ba? Kilua, hindi mo dapat ginawa yun! Ikaw, hindi kaya... isa kang babae? Ha? Babae? Maniwala kayo sa akin. Wala naman akong intensyon na lokohin kayo. Delikado para sa isang babae na maglakbay ng mag-isa. Kaya nagpapanggap na lang akong lalaki tuwing may tour ako. Kaya pala. Madalas namang mangyari yan. Kunwari ka pang alam mo na. Hindi mo rin naman napansin na babae pala siya nung simula eh. Tumigil ka nga dyan. Malapit talaga kayo sa isa't isa. Nakakaingit naman kayo. Hindi rin. Mag-isa ka lang pag naglalakbay ka, Retsu. Gumagawa rin ng mga manika ang kuya ko. Pero gusto ko rin maging professional kaya nagpa-practice ako sa pamamagitan ng pagtatangha sa mga kalye habang naglalakbay ako ng mag-isa. Kaya pwede ko na sigurong sabihin na siya ang best friend ko. Eh di kung ganon, ang manikang yan pala eh. Oo, syempre, akong gumawa sa kanya. Wow! Ang galing naman! Balang araw magiging magaling kang tagapaglikha ng mga manika. Salamat! Ang manikang yan, parang buhay ang mga mata niya. Kayo rin, Gon at Oo. Kilua. Ikaw, Gon, alam mo, napaka-transparent na mga mata mo. Yung kay Kilua naman may bahid ng kadiliman, pero busilak ito. Tama na nga, nangingilabot na ako eh. Uy, nahihiya ka no? Aminin! Hindi parang kang ewan. Yung mga mata ang pinakamahirap sa paggawa ng mga manika. Sa kalidad ng mga mata makikita kung mabubuhay siya o hindi. Kung makakagawa ka ng manika na may perpektong mga mata, magkakaroon na to ng kaluluwa. Ayon lang sa mga sabi-sabi. Ng kaluluwa? Ang taong ito, posible kayang... Kilua! Ang lalim ng iniisip mo. Wala yun. Sige, kumain na tayo para makatulog na rin tayo maya-maya. Wow, ang sarap nito ah! Uy, akin yan! Ba't mo kinuha? Ikaw talaga! Pyro. Hahanap ako ng doktor na makakagamot sa mga mata mo, pangako yun. At pagkatapos, sabay natin pagmamasdan ang mundong labas hanggat magsawa tayo. Tayong dalawa, Pyro. Magkasama tayo habang buhay. Kahit anong mangyari. Sino yan? Anong ginagawa mo rito? Ang gandang kombinasyon ng amoy ng antiseptic at ng dugo mo. Hisoka! Ikaw? Ano bang kailangan mo sa amin? Huwag ka munang maingay dyan, pwede ba? Huwag kang mag-alala, Leorio. Kung gusto talaga akong patayin ni Hisoka, dapat kanina pa niya yun ginawa. Pero hindi niya ginawa kaya... Napakahusay. Anong kailangan mo? Gusto lang kitang balitaan tungkol sa nagnako sa mga mata mo. Baka sakali lang na gusto mo ng impormasyon. Ano? Ang isang yan! Si Vogin! Pero, hindi ba dapat patay na siya dahil kay Kurapika? Anong nangyayari? Nahanap
ko rin kayo. Alam kong hinahanap niyo ang mga mata nung gumagamit ng kadena. Paano niya nalaman yun? Baba na rito! Ano kami, sira? Hindi kami bababa dyan! Patay! Takbo! Dali! Big Bang! Ayos ka lang ba, Retsu? Retsu, tumakas ka na! Pero, huwag ka nang kumontra! Takas na! Sige. Paano naging posibleng buhay pa siya? Hindi ko rin alam, pero kung may kinalaman siya sa pagkawala ng mga mata ni Kurapika, kailangan natin siya labanan. Oo! Hindi ako makapaniwala. Masyado ako natutuwa dito. At ang sarap magwala. Una muna, susukatin ang lakas ng kalaban. Balutan ng pinalakas na aura ang braso bilang depensa. Ren! Grabe! Sobrang lakas niya! Hindi lang siya basta dambuhalang puro muscle. Nakiliti naman ako doon. Mga kuto! Ayan na siya! Eto pa! Kailuwa! Gon, hindi tayo mananalo. Imposible. Huwag kang lalaban kung wala kang pag-asang manalo. Huwag kayong ganyan. Nagsisimula pa lang ang laro natin. Kailangan muna natin mag-isip ng pangontra sa suntok niya. Takas na. Kailuwa, nakikinig ka ba? Puntiryahin natin ang kanang braso niya na sabay. Okay, sige. Dapat nadurog na ang mga buto niya sa ginawa natin yun. Hindi gumana. Wala kaming pag-asang matalo siya. Napakasaya talaga makipaglaban. Walang hihigit pa. Kailuwa, tumakbo ka na. Ngayon mga kuto, oras na para tirisin kayo. Dali na! Tapos ka na! Kayong dalawa, bakit parang hirap na kayo sa isang manika? Nobunaga! Monica? Gawa sa bakal ang buong katawan ko. Hindi mahihiwa niyang katana mong kaibuturan ko. Tumahimik ka. Isa ka lang puppet. Dahil dito nagagawa kong maranasan muli ang sayo na kukuha ko mula sa pakikipaglaban. At inutusan akong durugin ang lahat ng humahadlang sa akin. Malaya akong tapusin sila. Kahit na dati ko pang partner ang makakalaban ko. Tama na, sinabi ko nang tumahimik ka. And pala, sayang lang dahil walang magagawa yan laban sa akin!
Ano yan? Balak mong umilag na lang? Mas malakas ka dati nung lumalaban pa tayo ng magkasama! Big Bang! Hindi ganito kadaling makakatama sa'yo noon. Impact! Sa totoo lang, walang kwenta yung kapangyarihan mo kundi dahil sa mga mata ni Uvo. Masaya ako na ikaw ang humiwas sa... Sinabi ko nang tumahimik ka, ang kulit mo rin ah. Talagang ginagawa mo kaming katawa-tawa. Lalo na ang mga dating miyembro ng Phantom Gang. Alam kong nandyan ka, Omokage! Omo, Kage? Ang pangalan niya ay Omokage. Omokage? Naikwento ko na noon, hindi ba? Mga 2 o 3 taon na nakaraan, nakasali ako sa Phantom Gang nang palitan ko ang member nilang number 4. Oo. Ang dating number 4 na yon, siya ang nagnakaw ng mga mata mo. Tinatawag niya sarili niyang natatanging tagapaglikha ng mga manika. Nabibilang siya sa mga NEN specialist. Nakakapasok siya sa kalooban ng mga target niya at nakakalikha siya ng mga manika ayon sa pinakatunay na damdamin nito. Yun ang espesyal niyang abilidad. Manika? Nagiging alipin niya mga nilikha niya manika at sumusunod lamang sa anumang ipag-uutos niya. Pero ang napansin kong kakaiba ron, kahit na kinokontrol sila ni Omokage, nananatili pa rin ang mga alaala nila. Mga manika na may mga alaala? Nagagawa ring higupin ng mga manika ang kaluluwa ng tunay na pinagmulan niya. Ibig sabihin lang nun, may sarili rin silang pag-iisip kahit na sinusunod pa nila ang mga kagustuhan ni Omokage. Mukhang hindi pa rin siya nagsawa sa trahedya nangyari 5 taon na nakararaan. Ibig sabihin, sinadya na Omokage niya na ipakita ang manika ni Pyro para lang magawa niya nakawin ng mga mata ni Kurapika? Malamang. Libangan niya kasi mangolekta. Para lang sa isang karumal-dumal na libangan, ginamit niyang kaibigan ko. Yung tinalo ko dati na Omokage para maging bagong number 4 sa grupo, isa lang din siyang manika. Ano? Kung ganun, bakit mo hinayaan na? Bakit ko siya hinayaang mabuhay, ganun ba? Hindi pa ba halata ang bagay na yun ngayon? Dahil nakakaliw siya, yun lang naman. Nakakapanghinayang naman kung tatapusin ko siya ng ganun lang. Baluktot pa rin ang pag-iisip mo tulad ng dati. Bakit mo naman naisip na ibahagi ang impormasyong yan sa amin? Bakit ko naisip? Dahil ang grupo niyo ni Gon, masasarap na prutas na hindi pa nahihinog. Hindi ako makapapayag na may makadagit sa inyo bago pa kayo mahinog. Ginawa pa kami panghimagas ng baliw na to. Basta mag-iingat kayong 4. Hindi birong kalaban si Omokage. Ikaw, ang lakas din ng loob mong ipakita yung pagmumukha mo sa akin dito. Pagkatapos ko pa naman buhayin muli si Uvogin, yan ang sasabihin mo sa akin? Hindi ba dapat magpasalamat ka pa nga dahil sa ginawa ko? Walang iya ka. Ang galit ay indikasyong buhay pa tayo. Kaya lang, hindi yun walang hanggan. Ang Shadow Beasts? Walang iya ka talaga. Pati ba naman si Paco ginamit mo? Sabihin mo nga, ikaw ba ang nagnakaw sa mga mata ni Kurapika? Kung ikaw nga, ibalik mo ang mga mata niya ngayon din! Gon! Hindi magtatagal at mapapasama na rin ang mga mata ninyo sa koleksyon ko. Magsaya na kayo habang nasa sa inyo pa ang mga walang kwenta niyong mga buhay. Ano? Bumalik ka! Kung gusto ninyo na makakaaway, kami na yon. May nagutos sa amin na kunin ang mga mata ninyo. Mga sinulit! Tama na ang kalokohang to!
Mamahinga ka na ngayon. Anong bagay na yan? Yung walang hiyang yun. Hinukay pa niya ang libingan ni Uvo para lang nakawin ang mga mata niya. Pati si Paco nagawa niya pang bulabugin. Duda akong titigil siya sa nangyari dito ngayon. Tara na. Oh. Hulaan ko. Si Umukagi din ang habol niyo, tama? Basta hindi kayo makakasagabal sa amin, wala tayong magiging problema. Ang sinimula ng spider, tinatapos ng spider. Ayun! Okay lang siya. Hindi siya nasira. Buti naman kung ganon, Retsu. Oo nga. Gon, umalis na tayo, dali. Okay. Pero kailangan natin maghanap ng bagong damit para kay Retsu. Wow! Ang ganda! Talagang swak na swak para sa Heaven's Angels! Perfect! Beautiful! Oh, Ang galing na ginawa ko, di ba? Matagal na rin mula nung huling nabuhayan ng puso ko at ginanahan ng ganito bilang stylist. Ang ganda mong tingnan, mademoiselle. Para ka ng isang manika. May problema ba? Wala naman po. Sige, iwan na muna kita. Okay bagay na bagay yan sa'yo. Ganun ba? Medyo nahihiya ako. Ngayon lang ako nakapagsuot ng ganitong damit. eh ano naman ngayon? Basta ang importante, sabihin mo na yung tungkol sa kutob mong may kinalaman sa hinahanap naming lugar. Tumahimik ka nga. Sasamahan ko na nga kayo dun eh. Magiging delikado na naman kung sasama ka pa sa amin, kaya mabuti pa, sabihin mo na lang kung nasaan. Kaya ko ng sarili ko. Pero baka ikamatay mo pa. Baka ganito mangyari sa'yo. Mapapahama ka lang. Mas okay na yung ganun kesa sa ganitong buhay. Ah? Dahil kung tutuusin, walang saysay ang buhay ko. Lagi kong iniisip kung kailan darating ang araw na totoong mabubuhay ako. Bakit mo naman sinasabi yan? Anong ibig mo sabihin? Hindi ka totoong nabubuhay. Pagkasama ko kayong dalawa, pakiramdam ko may bagay na malapit nang magsimula. May bagay na... Malapit na magsimula? Gon, pwede ba tayong mag-usap? Pasensya na, sandali lang to. So, Tal. Anong problema, Kilua? Ano kasi, hindi pala talaga siya mapagkakatiwalaan. Ganun ba? Pero alam mo, Bakit? Anong iniisip mo? hindi ko alam kung bakit pero pakiramdam ko, may tinatago si Retsu sa puso niya. Kaya gusto ko pa siyang obserbahan kahit na saglit lang. Huwag mo akong sisihin kung pagtaksilan niya tayo. Ganyan ka talaga pagtataksilan mo mga kaibigan mo. Hindi ko sila pagtataksilan. Kilua! Nakikiusap ako. Hindi ba pwedeng tumulong ako sa inyo? Hindi ba gusto niyong mabawi ang mga mata ng kaibigan niyo? Kaya niyo to ginagawa? Gusto ko lang naman na makatulong sa inyo. At gagawin ko ito bilang isang kaibigan. Bilang isang kaibigan? Pakiusap! Aalis ako agad pag nadala ko na kayo sa lugar na yon. Hindi naman yung problema sa inyo, hindi ba? Kilua, hayaan na nating ituro niya sa atin ang daan. Wala naman tayong ibang mga clue eh. Sige na nga. Okay, Retsu, dali mo na kami doon. Teka, Retsu, nasan yung manika mo? Iniwan ko muna sa nagbabantay ng shop. Baka kasi may mangyari uli na hindi maganda. Tara, dito ang daan.
Yung lugar na yon. Yung pala. Mukhang yun na nga ang tamang lugar. Ganito nga yung mga tanawin sa lugar na inilarawan ni Kurapika. Oo nga. Retsu, maraming salamat. Hindi mo na kami kailangan samahan hanggang doon. Pero, ang layo na nga nang narating ko. Sasama ako. Wag na. Sasabihin ko ng totoo. Nakakasagabal ka lang sa amin. Grabe ka naman. Tinulungan ko nga kayo tapos nakuha mo pagsabihin yan? Retsu, huwag mong masyadong damdamin yon. Hindi yun ang ibig niya sabihin. Ang totoo, ayaw lang naming masaktan ka. Yun ang dahilan. Okay? Okay, sige. Okay na siguro ang ganito. Oh, Ibig kong sabihin, lagi kasi ako nagpapanggap bilang lalaki. Kaya ngayon lang ako tinato na para akong isang mahinhing babae. Gon! Ano pang ginagawa mo dyan? Tara na! okay. Sige, Retsu. Aalis na ako. Mag-iingat ka, ha, Gon? At ikaw na rin siguro, Killua. Yung nakita ni Kurapika na tanawin. Mula yan sa second floor, hindi ba? Oo. Hanapin natin yung hagdan. Sino yan? Hindi ba? Kuya! Bakit? Mapupunta ang kuya ko dito. Killua, huwag kang matakot dyan! Siguradong manika lang yan! Alam ko naman yun. Pero... Kill, bakit hindi ka naman nakinig sa akin? Hindi bang kabilin-bilinan ko sa'yo bawal ka makipagkaibigan kahit na kanino? Kill, ilang beses ko bang sasabihin? Kahit magkaroon ka ng kaibigan, tatraidorin mo rin sila. O baka naman, gusto mong makipagkaibigan para nga traidorin sila? Hindi! Killua! Hindi na mahalaga yon. Mula ngayon, hindi na kita aasahan uli sa kahit na ano. Hindi ka na nakikita ng mga mata ko. Dahil ngayon, ang mga mata ko, walang ibang nakikita kundi Karimlan. Kaya naman, kailangan kong kunin ng mga mata mo, yun ang utos sa akin. Hindi ko hayaang mangyari yun! Kill. Alam mo naman hindi kita pahihintulutang suwayin ako kahit kailan. Hindi talaga yun po pwede. Hindi ka dapat lumaban sa isang hindi mo matatalo. Killua! Huwag mo siyang pakinggan! Isa kang sagabal. Kill, uulitin ko para sa'yo. Hindi kita pinahihintulutang suwayin ako, tandaan mo yan. Hindi ka dapat lumaban sa isang hindi mo matatalo. Hindi mo na kailangan ng mga kaibigan. Dahil kapag nakipagkaibigan ka, tatraidorin mo lang sila. At balang araw, mamamatay sila sa mga kamay mo.
Yan, tumakas ka. Tama yan. Ganyan nga ang dapat. Tulad nga ng lagi kong sinasabi, iiwan mo rin ang kaibigan mo. Yun lang talaga ang kaya mo. Yan ang totoo. Tama na! Tumahimik ka! Sabi ko naman sa'yo, tama ako, hindi ba? Ang isang tulad mo, hindi karapat dapat magkaroon ng mga kaibigan. Kahit kailan sagabal ka talaga. Gon! Ayos ka lang ba? Huwag kang padadalakil. Kahit ano pang pagsusumikap mo, iiwan mo rin siya sa bandang huli. Hindi totoo yan! Sige nga, kailangan patayin mo ako. Kapag hindi mo nagawa yun, papatayin ko ang mahal mong kaibigan. Ano? Huwag kang papaloko. Hindi siya ang kuya ko. Manika lang siya. Gon! Gawin mo, Kill. Bilisan mo at patayin mo na ako. Bilisan mo. Patayin mo ako. Gawin mo na. Kill. Ano na? Bilis na. Gawin mo na. Kill! Noah! Ang katawan ko ayaw gumalaw. Yan, ayos na yung ganyan ka lang. Tamang desisyon yan. Kung hindi ka mananalo, huwag kang lumaban. Killua! Tumigil ka! Akin ang mga mata mo! Gon! Hindi itong inutos sa akin pero okay na rin ito. Nakakamanghang mga mata. Napakaliwanag ng buong mundo mula rito. Ano ba ito? Nagawa ko. Gon! Gumising ka, Gon! Retsu, ayos lang ba si Gon? Kailangan kong mabawi ang mga mata ni Gon. Ibalik mo kay Gon ang mga mata niya! Hindi pwede yung ganyan, Kill. Dahil sa akin na ngayon ang mga matang ito. Ibalik mo! Paalam. Gon! Kaya mo yan! Gon! Ayos lang ako, Retsu. Retsu, Huwag mo ko sisihin kung pagtaksilan niya tayo. ako palang gagawa nun sa kanya. Nung umatake si Uvogin, nung kukunin ng kuya ko ang mga mata ko. Si Gon ang pumuprotekta sa akin. Tama si kuya. Wala akong kwenta. Killua, saan ka pupunta? Wala akong karapatan maging kaibigan ni Gon. Ang hunter license ni Gon. Naalala ko tuloy, doon kami unang nagkakilala. Nung hunter exams. Nung una kinausap ko lang siya dahil magkaedad kami pero marami kaming pagkakapareho lalo na sa pisikal na lakas.
Kahit akala ko masyado siyang mabait nung una. Matapang siya at tapat. Kabaliktaran ko. Bago ko namalayan, naging kaibigan ko na siya. Isang matalik na kaibigan. At pagkatapos ng lahat, nagawa ko pa to sa kanya. Wala talaga akong kasing sama. Hindi ko na gustong mabuhay. Killua, nasaktan ka ba? Gon, paano mo ko nasundan dito? Simple lang, nasundan ko yung amoy mo. Medyo nahirapan nga lang ako dahil umuulan. Ba't mo ba nagagawa to para sa isang tulad ko? Ano bang pinagsasabi mo dyan, Killua? Hindi mo ba nakikita? Yung ginawa ko sa'yo, iniwan kita ng ganun lang. Hindi mo ako iniwan. Sabay pa nga tayong lumaban, hindi ba? Pero, Tsaka isa pa, kung ikaw ang magtatraidor sa akin, okay lang. Kahit ano man ang mangyari, may tiwala pa rin ako sa'yo. Gon, ikaw talaga. Oo na, sige na. Si Retsu, Nagmadali akong habulin ka kaya hindi ko na alam kung anong nangyari sa kanya. Pero malamang bumalik na siya kay Omokage sa mga oras na ito. Kasi mula nang una ko siyang nakilala, may kutob na ako sa kanya. Yun ang una ko napansin. Pakiramdam ko kasi hindi talaga kay Retsu ang mga mata niya. kung ganun di kaninong mga matang nasa kanya ngayon? Hula ako kay Omokage. Yun ang naiisip ko kaya nakagawa si Omokage ng manika ni Illumi batay sa puso mo. Gon, kung ganun alam mo na pala ang lahat tungkol doon? Hula ko lang yun pero marami pa rin akong hindi naiintindihan. Pero ngayon alam ko na kung nasan si Omokage. Paano? Dahil masusundan natin yung nen sa mga mata ko para mahanap kung saan siya naroroon. Teka, kaya ba hinayaan mo siyang... Alam mo kahit kailan baliw ka talaga. Sinabi mo pa. Oh, Oy, Gon, talaga bang ayos ka lang? Leorio, kurapi ka. Paano nyo kami nasundan? Ginamit ko lang naman ang GPS sa cellphone ni Gon. Ganun lang kasimple. Gon, ay ano ka ba naman? Bakit mo nagawa yan? Maliit na bagay lang to. Magkaibigan tayo eh. Talagang napakaswerte ko't naging mga kaibigan ko kayo. Masyado pang maaga para pasalamatan mo kami. Di ba, Gon? Paano? Tara! Ituturo kong daan! Tayo na. Dito pala nagsisimula ang laban. Tama ka dyan. Humanda sila ngayon sa atin! Laban! Napakaganda. Nagiging kapanapanabik ang mundo dahil sa mga matang ito. Kahanga-hanga mga ito. Kaya lang, sa kasamaang palad, Retsu, hindi angkop sa iyo mga matang ito. Pero, tamang-tama ito para sa koleksyon ko. Kuya, nakikiusap ako, itigil na natin to. Retsu, ano bang problema? Ginagawa ko naman ang lahat ng ito para sa kapakanan mo. Pero kuya, hindi ko naman to hinihingi. Salamat sa iyo. Nagkaroon ako ng pagkakataong maging natatangi na tagapaglikha ng mga manika. Kailangan ko ng mga mata ng tao para bigyan ng buhay ang mga manika. Alam mo naman yon, di ba? Nagtagumpay ako sa hangaring ito dahil ikaw ang una kong naging biktima. Hindi pa ako bihasa nung panahong yon, kaya nawalan ka ng mga mata at labis ko yung pinagsisisihan, Retsu. Pero di ba, yun ang dahilan kung bakit kita muling binuhay at naghanap ng mga matang angkop para sa'yo, Retsu? Hindi ko yun kailangan. Pakiusap, ibalik mo na mga mata ni Gon. Hindi kita mapipilit. Matigas ang ulo mo. May sarili kang pag-iisip at hindi mo laging sinusunod ang mga utos ko. Ngayon alam ko na ganyan ka pala talaga.
May mga bisita tayo. Kailangan ko nang ibalik ang mga mata mo. Eyeball Steel. Nandito sila! Sigurado ako dun! Hindi magiging madaling bawiin ang mga mata nyo mula kay Omokage. Anong gagawin natin? Dahil hindi nakakakita si Nagon at Kurapika, tayong dalawa lang ba ang lalaban para sa kanila? Ayos lang ako. Kaya kong gumamit ng Nen para lumaban kung kinakailangan. Oo, at dahil mapanganib kung kakalabanin siya, kailangan natin pagsamasamahin ang lakas natin. Sabi ko na nga ba yan ang sasabihin mo eh. Okay! Sisimulan na ba natin? Oo! Hindi ko masabi kung may tao rito. Tuloy kayo sa aking mansyon ng mga manika. Gumagamit din pala siya ng Zetsu. Ikaw ba si Omokage? Sumagot ka! Isa ka ba sa mga miyembro ng Spider nung inatake nila ang tribo ng Kuruta? Si Pyro nakakaalam niya. Omokage, ikaw ang tinatanong ko! Napakaganda nun. Pakiramdam ko parang kahapon lang yun nangyari. Ang init na mula sa espiritu ng tribo ng Kuruta. At syempre, ang init na nagmumula sa sariwang dugo! Halimaw ka! Meron ka pa bang ibang matang kulay apoy bukod sa kinuha mo sa akin? Sa kasamaang palad yung sayo na lang ang natitira. At ngayon si Pyro na nagmamay-ari sa mga matang yon. Masdan nyo, ang maselang katawan ni Pyro at ang nag-aalab ng mga mata ni Kurapika. Dito naman, ang kabaliwan ni Illumi at ang tapat na mga mata ni Gon. Maaari lang pagsamahin ng mga nagkakasalungat na elementong ito sa mga manika. Wala kang kasing sama! Nandito rin ba si Retsu? Dahil sa kanya, nagsimula ang hilig ko sa mga manika. Ang pinakamamahal kong kapatid na babae. Kapatid niya? Hindi dahil natatangi ako na tagapaglikha ng mga manika, mas karapat dapat siyang kilalanin bilang obra ko. Isang buhay na manika. Retsu! Kung naaawa kayo kay Retsu, dapat mag-alay pa kayo ng mga mata para sa kanya. Kahit nagawin namin yon para sa kanya, hindi siya magiging masaya! Nagkamit na siya ng buhay na walang hanggan. Kung magiging sunod-sunuran lang siya para gawin ang kagustuhan mo, hindi siya totoong nabubuhay! At ganun din si Pyro! O ikaw! Ibalik mo na ang mga mata ni Gon at Kurapika ngayon din! Mukhang nagkakaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan. Hindi ko kayo binigyan ng mga pahiwatig kung paano makarating dito. Para lang ibalik sa inyo ang mga mata. Kundi ang tanggapin ang sa inyo. Killua, Leorio, mapapasakin din ang mga mata nyo. Ito ang entablado. Kayo mga tao ang magsasadula. Ngayon, gumising kayo, aking mga manika. Bigyan niyo ko ng kapanapanabik na pagtatanghal. Kumilos na sila. Oo. Killua, hindi tayo magpapatalo ngayon! Oo! Mabuti naman nagkaroon ka na ng mga bagong kaibigan. Kaya lang, akala ko ako lang ang nag-iisa mong kaibigan, Kurapika. Hindi ikaw ang kaibigan kong si Pyro! Patay na ang totoong Pyro! Oo, pero gaya ng nakikita mo, buhay ako. Kontrolado ng isang malakas na puwersang hindi ko kayang suwayin kahit subukan ko. Kailangan ko rin kunin ang mga mata ng mga kaibigan mo. Hindi kita hahayaang gawin yon!
Oo, syempre. Pero alam mo, inutusan kasi akong tapusin ng sino mang makakasagabal. Kahit na ayoko silang labanan. Leorio! Pwede bang mabuhay ako bilang si Pyro? Hindi ikaw ang tunay na Pyro. Ikaw lang ang Pyrong bahagi ng mga alaala ko. Pero kahit na, naalala ko ang lahat. Ang tungkol kay Lolo, ang tungkol sa mga magulang mo, Kurapika. Kurapika, kahit na mamatay ka, magiging okay din ang lahat dahil mabubuhay ka muli bilang isang manika. At pwede na tayong mabuhay ng magkasama, tulad noon. Tumigil ka! Kurapika, umayos ka! Kailangan mong tanggapin na wala na ang mga mahal mo sa buhay dahil kung hindi, walang mangyayari sa'yo. Sa ganung paraan natin nalampasan ang pagdadalamhati sa pagpanaw ng mga kaibigan natin. Maaaring si Pyro naging pinakamatalik mong kaibigan, pero nandito kami sa tabi mo ngayon. Huwag kang mabuhay sa nakaraan. Kurapika! Nakakasagabal ka sa plano. Ano? Ah! Leorio! Magkasama na tayo ngayon, Kurapika. Mula ngayon at magpakailanman. Magpakailanman. Humihingi ako ng tawad, Leorio. Hindi na ako mag-aalinlangan ngayon. Papalapit na siya. Gon! Gon! Ayos ka lang ba, Gon? Kill, hindi mo pa rin ba naiintindihan? Isa ka lang puppet ng kadiliman na walang puso. Hindi totoo yung sinasabi mo! Nagkakamali ka, hindi puppet si Killua! Gon, Alam kong nakakaramdam ka lang ng tunay na kasiyahan sa pagkitil ng buhay ng mga tao. Mali ka! Hindi mo kilala si Killua! Wala kang kaalam-alam tungkol sa kanya! Maaaring nagkaroon ka nga ng mga kaibigan, pero tatapusin mo rin ang buhay nila. Yun ay dahil likas sa puso mo ang pumatay. Si Killua, hindi siya mamamatay tao! Siya ang pinakamatalik kong kaibigan! Gon, Kaya mong lumaban! Pagkasama mo ako, magagawa natin yun! Oo. Hindi lang yun. Buwan tiwala ako sa'yo, Gon. Hindi ka dapat lumaban sa mga hindi mo matatalo. Yan ang tinuro ko sa'yo, hindi ba? Gawin na natin! Killua!
Nagawa natin! Kurapika. Doon ba sa mundong labas? Masaya ba talaga? Anong problema? Maraming malungkot at masakit na bagay doon. Pero nagkaroon ako ng mga kaibigan na tinamayan ako. Ganun ba? Natutuwa ako. Pyro! Leorio, maraming salamat. Huwag mo isipin yun. Singtamis ng pulot-pukyutan ng trahedya. Ang kalungkutan ay senyales na buhay ka. Natuklasan natin yon dahil sa mga manikan nilikha ko, isang karangalan na maging bahagi ng pagtatanghal na ito. Dapat magpasalamat kayo. Hindi ka na makakatakas ngayon! Bumaba ka dyan! Gusto niyo ba malaman kung bakit ako sumali sa mga spider? Hindi siguro kayo maniniwala pero gusto kong gawing manika ang mga miyembro ng spider. At ang dahilan kung bakit ako umalis sa grupo, na kumpleto ko na ang mga manikang gusto ko. Ang Phantom Gang sila pala! Silang anim ang paborito ko. Kasama na si... Kloro! Wala na kayong laban ngayon. Imposibleng matalo niyo sila. Indoor fish. Bakit ba hirap na hirap kayong labanan ng mga manikang ito? Hisoka! Sa halip na isa-isa niyong labanan ng mga manika, magiging mas mabilis kung haharangan yung Nene Omokage. Gusto mo palang gumanap bilang kabalyero magliligtas sa kanila? Idadagdag na rin kita sa collection ko, Hisoka. Omokage! Hindi kita hahayang ipagpatuloy ang kabaliwang ito! Hindi ko hinihingi ang permiso mo. Gagawin ko kung anong gusto ko. Wala kang karapatan para babuyin ng mga taong pumanaw na! Gagawin ko ang kailangan para linisin ang puso ni Pyro! Nalulungkot si Retsu dahil sa ginagawa mo! Si Retsu? Oo! Nasasaktan si Retsu! Hindi mo ba naiintindihan yon? Manahimik ka! Ano bang alam ng mga batang tulad nyo? Wala akong pakialam kung anong iniisip nyo! Ang papel nyo lang maging bahagi ng collection ko! Wala kayong kakayahang makita at maunawaan ang kagandahan ng mga manikang ito! Emperor time. Sige, kung yan ang gusto mo, ako magiging kalaban mo! Doll Catcher! Simulan na natin. Handa ka na? Double Machine Gun! Kung ganun, ang makikipaglaro sa akin walang iba kundi... Ikaw! Kung isa laban sa tatlo, kahit ang mga manika, magiging masayang kalaban. Gaya na nakikita nyo, pag nakipagsanib ako sa mga manika, nagagamit ko na nila.
Chain Jail! Alam ko na ang tungkol dyan. Yan ang Nen ability na nakatalo kay Uvogin, di ba? Ngayon na! Kainis! Madadali niya tayo sa lagay na to! Ang Chain Jail lang ni Kurapika ang natitirang paraan para matalo natin siya! Ang problema, hindi ako makalapit sa kanya. Huwag kang mag-alala! Makakagawa kami ni Killua ng paraan! Paano natin gagawin yun? Ito ang naisip kong paraan. Pagsamahin natin ang Nen natin at maging shield para kay Kurapika. Gon, pagsamahin ng Nen ninyo. Kung kasama ko si Killua, kaya ko yun! Oo nga. Kung kasama ko si Gon, kaya ko yun. Huwag niyong kalimutan! Nandito rin ako para tumulong! Ayos, gawin na natin. Hindi ako madaling tatamaan ng mga yan. Salamat, kontento na ako. Ngayon naman, mukhang ikaw na lang ang natitira. Bungie, go! Kahit wala kayong mga kaluluwa, halos wala rin palang pinagkaiba. Nakapangihinayang naman. O ano, tapos na ako rito. Sumpain ka, Hisoka! Sinira mo mga manika ko! Ah! Ngayon na, Killua! Mahinang mga tao, dudurugin ko kayo na para mga bulok na mansanas! Lulunurin ko kayo sa sarili niyong dugo! Tapos na kayo! Chain Jail! Gumana! Oo, kaya ngayon, nalagay na siya sa Zetsu. Sa mga miyembro lang ng Spider gumagana ang abilidad na to. Pero, dahil may kinalaman ka sa pag-atake sa tribo ng Kurta at dahil meron kang tattoo ng Spider sa palad mo, tinuturing kitang kabilang sa kanila. Ha! Talaga bang sa tingin mo, mahuhuli mo ko sa ganitong paraan? Manahimik ka! Judgment Chain! Magbibigay ako ng kondisyon para sa'yo. Kung susundin mo yun, papalayain kita. Ano naman ang gagawin mo kung hindi ko yung susundin? Sa pamamagitan nitong kadenang nakatutok sa puso mo, babawian ka agad ng buhay. Bakit ba napakahirap para sa inyong makita at maintindihan ang kagandahan ng mga manika ko? Bukod sa makakamit na buhay na walang hanggan, patuloy na mabubuhay ang maganda mo mga mata. Hindi ba't nakamamangha yun? Walang hinangad si Pyro na anumang bagay na tulad niyan. Ipinagpilitan mo lang sa kanyang baloktot mong pananaw at sarili mong kagustuhan. Oo nga! Pati si Retsu hinahayaan mo magdusa para lang magawa mong gusto mo. Sarili mo lang iniisip mo at hindi siya. Si Retsu? Nagdurusa si Retsu?
Hindi ginusto ni Retsu na gamitin ang mga mata ng iba. Manahimik ka. Hindi yan totoo. Sumuko ka na, Omokage. Magmula ngayon, hindi mo na magagamit ang nen ability mo kahit kailan. Kung ganun, hindi na ako uli makakalikha ng mga manika. Oo, hindi lang ang sagot. May pagkakataon ka ng pumili. Kung hindi na ako makakagawa ng mga manika, para na rin ako namatay. Pero, sa tingin ko hindi ikaw ang nanalo rito. Kung mamamatay ako, mabubuhay pa rin ang mga manikang nilikha ko. At tatapusin nila kayo. Kaya ang sagot ko, hindi! Kung ganun, tapos ka na! Killua! Hindi na dapat pumatay pa. Ayos lang sa akin kung ang sarili ko mga kamay mabahira ng dugo. Tumigil ka nga. Ayokong pumaslang ka ng tao ng dahil lang sa akin. Ito lang ang magagawa ko. Hayaan mo akong gawin to. Retsu! Reds, bakit? Bakit ako? Dahil kung nabuhay ako, siguradong gagawin ko to. Ano bang pinagsasasabi mo, Retsu? Kahit na meron ka ng buhay na walang hanggan. Hindi. Kuya, hindi ikaw ang natatanging tagapaglikha ng mga manika. Ibig bang sabihin nun ng lahat ng ito ay isang pagkakamali? Para sa mga taong walang pinagkaiba sa mga basura, ang nararapat lang sa kanila, kamatayan. Reaper Cyclotron! Kahit mga manika pa to kung ano man, para sa akin hindi pa rin to nakakatuwa. Lagot na! Ang tatapos sa inyong lahat. Ay kami. Hindi namin hahayaang hawakan ng taong gumagamit ng kadena mga manikang yan. Sa totoo lang, kung pwede lang sana, tatapusin na kita ngayon mismo. Tama na nga yan. Sayang, hindi natin pwedeng tapusin yung taong gumagamit ng kadena dahil nakabalot pa rin ang kadena niya sa puso ni Pinuno. Sandali, alam niyo ang tungkol dito, tama ba? Nakakalungkot isipin, pero wala tayong magagawa sa ngayon. Masyado kayong makasarili. Hindi ako papayag na umalis kayo ng ganun na lang. Kurapi ka! Masyadong malaki na gamit niyang nen. Saka na lang natin to tapusin pag tapos ka na kay Pinuno sa ibang pagkakataon na lang. Tandaan nyo, mas matindi pa sa impyerno ipaparanas namin sa inyo pagdating ng pagkakataong yun. Huwag niyong kalimutan yun. Iso ka, ikaw din. Isa yung karangalan. Kurapi ka! Okay ka lang ba? Napagod lang ako ng konti. Retsu! Babalik ako kasama ang kuya ko. Sa mga alaala. Retsu! Gon, Killua, salamat. Dahil sa inyong dalawa, totoong mabubuhay na ako ngayon sa wakas. Totoong mabubuhay? Retsu!
Anong nangyayari? Tingin ko mas mabuti na yung ganito. Yun ay dahil ang mga alaala ay ang mga bagay na naitatago mo sa puso mo. Totoong mabubuhay. Anong ibig niyang sabihin totoo? Baka naman ang ibig sabihin nun mabuhay sa paraang gusto mo. Parang ikaw, gusto mo maging doktor, di ba? Ganon din ba yun? Hahanapin ko ang mga mata ng kaibigan ko. Doon nagsisimula ang lahat. Hahanapin ko ang tatay ko! Ako naman, wala akong gustong gawin. Kilua, dito ka lang sa tabi ko palagi ah! Oh. Kasi gusto ko daw makasama eh! Eh, ano pa bang magagawa ko? Sa ngayon, mananatili ako sa tabi ni Gon. Doon ako magsisimula na mabuhay ng totoo. Gon, Killua, Leorio. Gusto ko magpasalamat uli sa inyo. Malaki ang utang na loob ko. Ikaw talaga, masyado ka naman formal. Natural lang na gawin namin lahat yun para sa'yo. Basta mula ngayon, tatawagan mo lang kami kung kailangan mo ng tulong. Siyempre dahil magkakaibigan tayo! Maraming salamat. Okay! Sa ulitin! Aseにまみれて、泥にまみれて、手にしたものはみっとも